ikaw ang binabanatan nila, ako wala nang bumabanat sa akin. Paano? Mga takot sa akin. Ikaw ang gusto pasikatin kasi akala nila, pipitsugin ka ngayon. Kasi yung mga yan pagka pipitsugin, titirahin ang titirahin yan. Kaya ang tingin sa'yo ngayon ng Kalinga, pipitsugin ka. Kita mo ako, nung ang tingin nila sa akin, pipitsugin, lagi akong binabanatan. Nung nilabanan ko, nung mapikot sa akin, nagsitigil. Sabi, lakas pala niya si Federico, hindi pala pipitsugin yan. Tigilan na natin yan. O mismong founder ng Kalingap, si Bal Santos, nag-announce na huwag nyo na i-contact si Federico at ang mga anti-Kalingap na yan. Mismong siya. Oh. Pero di ba, Joel Salcedo, kasali ka rin doon, kaya lang, ano ka lang third ka lang sa billing hindi ka naman kasali talaga sa, hindi ka kasali sa top, sa top rank. Ako na, top ranking ito. Kayo, mga sabit lang kayo sa akin O ngayon, ano nangyari? Sumobra kaya baka ni Federico. Ano naman, gano'n naman talaga dito, bayabangan yan Pag hindi ka mayabang dito, wala. Joel Salcedo. Ngayon, kaya ikaw tinitira, hindi ka pa sa kalam. At tingin sa'yo pipitsugin. Kita mo, pinagmamalaki ni Jubilito na real talk daw ni Direk Noelsa. Si Joel Salcedo na real talk ni... At ang dami kayong mabanat si Salcedo. Ikaw kasi. Pasok ka ng pasok. Ayan. Ano ka? Ano tawag doon? Recognize ka na isa ka talagang real wakwak. Biruin mo na wakwak mo si Arjun na sponsoran nyo. Ako, ma-real talk. Sila ang na-real talk. Ikaw ma-real talk. Sila na-real talk. Hindi, ikaw daw na-real talk Palusot ka pa Ikaw naman kasi, pambira ka. Kamusta mga Kalingap, mga ka-Adonis? Pag-usapan lamang natin itong sinasabi ni Federico. Sabi ni Federico, para daw pipitsugin nito si Joel Salcedo. Na para bang si Joel yung pinakamatagal, pero siya rin yung pinakamahina. Grabe talaga to si Federico, Pero may katuwiran naman yung sinasabi niya. Imagine, advisor, itong si Joel Salcedo dito kay Federico. Pero parang nababaliktad ang sitwasyon. Diba? Yung sinasabi ni Federico na hindi namin siya kaya. Totoo yun. Kapanggaya ni Federico. Suko kami dyan. Hindi namin kaya yun. Yung ginagawa niya. Tapos makukulong. Hindi namin kaya yung ganun. Ayaw namin makulong. So sa kanya na yun. Lagi niya pinagmamalaki na 4 na buwan lang siya. Bago pa lang siya sa social media. Madalas sinasabi niya dun sa kanyang live na, Joel Salcedo, wala yatang nakagawa sa inyo nito mga ganun ba, parang nagmamalaki siya na siya lang daw ang nakapagpatalon sa Kalingap, nakapagpagulong sa Kalingap, na gumulo sa Kalingap. So siya na lahat. Sabi ko nga, daig niya pa si Daniel Padilla dahil nasa kanya na ang lahat, kay Federico. Kaya nga niyayabangan niya itong si Joel Salcedo. Kaya daw hindi namin mabanat-manatan itong si Federico dahil nga malakas pala daw. Malakas. So malakas nga. Ayun, sa sobrang lakas niya, diretso sa oblo kapag hindi niya nalusutan itong kaso nakaharap sa kanya. So itong ang ating pag-uusapan, sino ba sa kanilang dalawa talaga ni Joel Salcedo ang matapang? May basehan ba yung simpleng tira nitong si Federico dito kay Joel Salcedo na sinasabi niyang pipitsugin? Wala naman kaming sinabi na pipitsugin si Joel Salcedo. Sa kanya nang galing yon na kunyari pinagtatanggol niya si Joel, na kunyari parang nasabi niya lang yon na akala daw ng Kalingap pipitsugin si Joel. Pero ang totoo niyan, nanggaling mismo yung konsepto na yan, yung salita na yan kay Federico, na indirectly na sinasabi niyang pipitsugin itong si Joel Salcedo. Nung nakaraan nga kung mapapanood niyo yun lagi niya sinasabi na hindi daw uubra yung diplomasya, papuna-puna lang. Kailangan daw pag balahurain din daw. Kailangan mas maging mas balahura siya, hari daw siya ng balahura. So parang sinasabi niya na mahina itong si Joel Salcedo. So para sa akin, sa tingin ko lang kung ang pagbabasihan, hindi naman sa kinakampihan ko dito si Federico at sinasabi ko lang kung sino yung sa tingin natin ay may kredibilidad para maging talagang maituring na top 1 Kalingap basher o top 1 anti-Kalingap.
well, wag sasama yung loob mo Joel, kay Federico Ito sinabi niya lang naman kasi totoo naman na mahina ka at mas malakas sa iyo si Federico sa totoo lang. Siguro medyo nag-iingat ka, no? Playing safe ka. Hindi kagaya ni Federico na talagang pagbanat-banat, no? Kung sino yung tamaan diyan, bahala na. May paninindigan, parang gano'n yung paninindigan niya, nakatindig nga lang siya sa labas. Huwag kang masasaktan, no? Na baka minsan pag nag-iisa ka, iniisip mo na maaskad o mayabang itong si Federico na sinasabihan ka na pipitsugin ka at mas malakas siya sa inyo. Imagine, lagi niyang pinagmamalaki ni Federico na 4 months lang daw siya. Daig niya pa yung 40 days old na sisiu. So parang pinapalabas niya kay Joel Salcedo, no, na matatagal na, siguro mga mahigit 3 years, 4 years, hindi ako sure pero matagal na. Hindi niyo nagawa yung nagawa ni Federico, kaya nga nasasabihan kayo, pinaparinggan kayo indirectly nitong si Federico na mahina itong si Joel Salcedo. So sa tingin ko rito, bakit nasabi ni Federico na pipitsugin itong si Joel Salcedo? Well, sa aking pagkakaalam ay kagaya nito, no? Yung sinabi ni Jobilito, hindi niya masagot-sagot nga yung ating pong reaksyon. Hindi ko alam kung tutuusin, hindi naman tayo masyadong nag-iintindi doon. Nasabi lang naman natin yon, pero dahil nga real talk, no, real talk yung sinabi natin, na simpleng real talk lang naman, halos hindi sagutin ni Joel Salcedo. Gusto niya nang hindi na i-rebuttal yan Kaso ang nangyari, na-pressure siya. Na-pressure siya kay Federico, no? Na sinasabihan siyang pipitsugin. Na-pressure din siya kay Jobilito. Kaya parang no choice So naawa na lang siguro itong si Joel Salcedo sa kanyang sarili na pagbigyan. Sige na nga, i-rebuttal na lang si Direk Noelsa kasi kawawa naman ako Parang mapagtutulungan ako dito. So parang anong nangyari dito, si Federico at si Jobilito, no, talagang pinagtulakan itong si Joel Salcedo at itinulak para mas lalong mapahiya. Imagine nyo, inamin niya na talagang purpose niya sa kanyang live, sa kanyang pakikipanayam dito kay Arjen, na sabihin ni Arjen yung mga negatibo regarding Kalingap. Yun lang naman yung pinakakonsepto nun diba? At sinasabi niya pa na paano daw namin sinabi na mababa si Arjen. Samantalang dati na raw nababa si Arjen bago niya pa raw na interview. Kung hindi ba naman 1.5 na kilong lutang itong si Joel Salcedo. Wala naman ako sinasabi na dahil sa interview niya, nabash si Arjen. Ang sabi ko, lalo. Kapag sinabing lalo, ibig sabihin higit pa. Ibig sabihin lalong nabash. More than. Naintindihan mo ba, Joel Salcedo, yung salitang lalo? Ibig sabihin nababash na. Ina-admit naman namin yun, nababash na. Pero lalong nababash kapag ini-interview mo at pinalalabas mo yung mga gustong palabasin sa bibig ni Arjen laban sa Kalingap. Kasi kung talagang tunay na may malasakit ka, hindi mo na kailangan interviewin pa si Arjen. Pwede mo naman kausapin ng personal, ng pribado, at pagkatapos alamin ang lahat ng gusto mong malaman, at pagkatapos tulungan mo. Wala namang problema sa amin kung tulungan nyo. Tulungan mo. Iwasan mo na ma-interview pa sapagkat mababash na nga. Ikaw na rin ang nagsabi na ilang beses umaayaw di umano itong si Arjen dahil mababash. Then all of a sudden si Arjen magkokomento na nakaready na po ba yung inyo pong questionnaire? Yung inyo pong mga katanungan sa akin. So, anong sense nun? Anong sense? Para kayong nakikipag-usap sa mga tao noong unang panahon na may kakaibang sibilisasyon. Ganun ba ang tingin nyo dun sa mga taong nanonood sa inyo? Nakikinig sa inyo? Kung ipaparehan niyo sa inyong klase or aspect of understanding, ibahin nyo yung mga viewers. Kasi hindi po lahat dyan walang utak. Hindi po lahat dyan ay walang common sense. Kasi nga, kung talagang tunay at wala kang halong panggagamit na gagawin kay Arjen sa pamamagitan ng inyong interview, sa pamamagitan ng inyong tulong, di sana hindi mo na siya kinapanayam. Kinausap mo siya ng pribado at pagkatapos pinayuhan mo siya ng pinayuhan, ganito, ganyan, at hindi na kita ilalabas kasi nga mababash ka lamang. At yun nga ang nangyari. Di ba? Nabash din naman nababash.
Kaya mas pinili mo na magsalita siya laban sa Kalingap and you don't mind kung madagdagan pa ang kanyang basher. At sasabihin mo rin na ang mga basher din naman nasa Kalingap eh. 'Di ba sinabi ko na rin yan sa iyo kanina na hindi naman lahat ng basher talaga ay nanggagaling sa Kalingap. Karamihan sa mga nambabash dyan, yung mga basher na talaga as in plain basher. Tungkulin nilang mambash na ikinakabit nyo lahat sa Kalingap. At tatandaan nyo, hindi rin naman magsasalita yung mga ibang basher dyan kung wala silang nakikita. Na hindi nyo nakikita sapagkat hindi nyo pwedeng makita yung aming nakikita. Kasi kapag nakita ninyo, baka maging basher din kayo ng tao. Hindi ba, Joel Salcedo? Ang hirap sa'yo, you are playing like a saint. No? Daig mo pa yung Papa sa Roma. O baka naman gusto mong maging kardinal o bishop na kunyari napaka-righteous mo. No? Pinapansin mo pa yung sinasabi mo sa akin na to God be the glory. Na totoo naman talaga yun eh. 'Di ba? Ang mga pinupuna din namin, yung mga oposisyon na wala sa posisyon. Alam mo yung ibig sabihin nun? Oposisyon na wala sa posisyon. Ibig sabihin, you are opposing for something na hindi kayo qualified dahil kayo mismo ang unang gumagawa ng mali. 'Di ba, Joel? Sino ang sinungaling sa atin dalawa? Hindi ba ikaw? Hindi ba gusto mo lang din gamitin si Arjun? O tama nga naman yung isang nadinig ko na reactor. Naggagamitan lang daw kayo. No? Gagamitin ka ni Arjun at gagamitin mo rin si Arjun. So, quits na lang. Yun ang nangyayari dyan, di ba? At nagpe-play ka na ikaw yung savior, yung ikaw yung taga-salo, no? Na nababash na kaya nga nadapa daw inapak-apakan tapos ikaw yung sasalo. Ikaw na ang superhero, di ba? Di ba, Joel? Ikaw na yung matuwid. Sabi ko nga, mas matuwid ka pa sa diretso na linya. Aba, kung ganyan na lang pala dapat sa'yo nasa kumbento. Dapat sa'yo nandoon sa Vatican at iligtas mo lahat ng dapat mong iligtas. Playing safe ka. Tapos kunyari, napakatuwid mo. Binabato mo pa sa akin yan na to God be the glory. Hindi mo nga alam ang ibig sabihin nun. Dahil sa'yo, sarili mo mismo, hindi mo magagawa yun. Ang totoo niyan, ayoko nang isa-isahin pa no? I-dissect yung mga sinabi mo kasi tapos na tayo dyan. Na-expose ka na. Huwag ka nang magtago, huwag ka nang magmalinis. No? Huwag mo nang itanggi na gusto mo lamang gamitin si Arjun sa Kalingap. Sa bagay, kung nagkataon naman, gagamitin ka lang din ni Arjun. Pero at least, matutulungan mo yung tao. Diba? Hindi ko binabas dito si Arjun, tinutulungan ko nga Kasi nga sabi ko nga, ulit-ulitin ko sa'yo. Kung talagang gusto mong tulungan si Arjun, hindi mo na siya kailangan interviewin. Hindi mo pwedeng sabihin na kailangan malaman ng mga tao sa social media. Hindi, kasi kayo na rin ang nagsabi. Alam nyo na pala ang nangyayari at mga kaganapan. Bakit mo pa kailangang sabihin at ipaalam? At sabi mo pa, di ba, mas makikinig ka kay Arjun kasi nga, yun yung mismong tao na ang nagsasalita para sa kanyang sarili. Hindi ko sinasabi na huwag mong paniwalaan si Arjun, pero hindi ko rin naman sinasabi na lahat ng kanyang sasabihin ay paniwalaan mo. Kasi pag nagkataon na ganun, magiging unfair ka, magiging bias ka na naman. Joel Salcedo. No? Pag nagkataon kung si Tatay Pedrico ang hari ng mga balahura, ikaw ang magiging hari ng mga bias. 'Di ba? Kumbaga lamang example sa suspect, no. Siyempre, natural na ipagtatanggol niya yung kanyang sarili. At hindi lahat, no, yung mga taong nag-iimbestiga ng mga pulis doon dito sa suspect, no, di umano, kung ano ang kanyang sasabihin na involved doon mismo sa sitwasyon na yon, lumalabas na siya ay inosente. Siyempre, titignan mo yung kabilang panig. Titignan mo yung kabilang side. Pag-aaralan mo, bibigyan mo ng investigasyon. Ang tanong, nagkaroon ka ba ng investigasyon, Joel? Hindi. Ang sabi mo, hindi mo na kailangan nun na alamin pa. No? Na sinasabi ni Baby Bopil, hindi ka na nag-research pa. Kasi nga, sabi mo, ang kausap mo na mismo ay si Arjun. Ang tanong, lahat ba ng sasabihin ni Arjun ay may katotohanan? Eksakto ba? Eksakto ba? Kasi nga, sagot yan ng mga tao na ayaw talagang alamin kung ano ang totoo. Kung meron mang nagmamalasakit dito kay Arjun, ako yun. Joel. Kasi, kung ako, hindi ko na-interviewin si Arjun. Ito nga nakakapagtaka Diba? May mga malasakit kayo sa sinasabi ninyo na inaapi ng Kalingap. No, pinapamukha nyo ang Kalingap na ganito ang tamang pagtulong. Nakakapagtaka lang. Bakit lahat ng gusto nyong tulungan at kausapin nanggaling na sa Kalingap? Na lahat yan ay may kanya-kanyang storya kung bakit nawala sa Kalingap. Na hindi lahat ng pagkawala nila ay i-blame nyo sa Kalingap.
Dapat kung papamukhaan nyo ang kalingap, no, sa galing nyong tumulong sa sinasabi ninyong walang bahid dungis na pagtulong, dapat humanap kayo ng sarili ninyong tutulungan. Hindi manggagaling sa kalingap kung hindi manggagaling sa inyong sariling paghahanap, sa inyong sariling inisyatibo. Yun dapat. Huwag na galing sa kalingap. Baka sabihin mo pa, Joel Salcedo, na, Direk Noel, ba't ka nagsasalita ng ganyan? Pinupunan nyo yung mga wala na sa kalingap. Bakit di mo punahin yung mga kasamahan mong reactor na nambabalahura? Diba? Bakit tinotolerate mo sila? Alam mo, yung kasagutan yan, sa inyo ko na rin itatanong. Kung ano man ang ginagawa ng ibang reactor, hindi ibig sabihin na tinotolerate namin sila. Diba? Kayo nga lagi nyong sinasabi na mayroong kanya-kanya yung style. Diba natandaan mo noon nung sinabi kong pagsabihan mo, no, yung bata mo na si Federico na wag idama yung kanyang anak. Ano sagot mo sa akin? Siya na bahala dun. Wala akong pakialam dun sa kanya. Sariling laban niya yun Sariling content niya yun baka mamaya pagsabihan ko siya, magalit pa siya sa akin. So, ibig sabihin, ayaw mo rin siyang pakialaman. Dahil may sariling laban, yung mga kasamahan mong reactor, may kanya-kanya kayong estilo na sinasabi din naman ni Federico. Ganun ba? Kung sabihin ko sa iyo na wala rin akong pakialam dun sa sinasabi ng iba ng mga kasamahan kong reactor, dahil sarili din naman nilang reaksyon yun, sarili nilang laban yun, kung meron man silang pinaglalaban, ano ang magagawa mo ngayon? Diba? Pagpuna ba sa mga kasamahan ko? Kung ganun din naman bakit hindi mo rin punahin yung mga nasa hanay nyo? Diba? Ilang beses ko na bang sinabi na mayroong nangyayari doon, no, na mga milagro dyan sa mga kasamahan mo. Buti nga tinigil ko na kasi nakakaawa din naman. Yun, sinaway nyo ba? Di ba hindi? Hindi. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang hilig nyong mamuna, no, ng dungis ng iba samantalang kayo may grasa sa pagmumuka. Di ba, Joel? Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang magmalinis. No? Kung ako sa'yo, kung talagang matapang ka at may pinaglalabang ka at mayroon kang prinsipyo, gawin mo yung ginagawa ni Federico. Kaya ka nasasabihin ni pipitsugin nagtatago ka dyan sa peking pagiging makatao mo. Peke ka pala Kaya huwag kang masasaktan kung si Federico nagsasabi na totoo. Kung pipili ako sa inyong dalawa ni Federico, kukunin ko pa si Federico kahit na balahura yan. At least yung tao, direkta na totoo. Ikaw, pakitang tao. At least si Federico, pinapakita niya kung anong klaseng tao siya na balahura. Kung anong klaseng tao siya, pinapakita niya. Ikaw, anong pinapakita mo? Ang pinapakita mo lang, pakitang tao ka. Kaya sino ang mas matapang sa inyo ni Federico? Sa tingin ko si Federico. Kaya nga niya nasabi na pipitsugin ka Kasi ganun ka lumaban. Lumalaban ka ng talikuran. Lumalaban ka na nakamaskara. Mas magaling talaga sa iyo si Federico sa totoo lang. Promise. Aminin mo naman yan. Sasabihin mo, naamin ko naman na mas magaling sa akin si Federico Well, kawawa ka naman, Joel. Malamang sa malamang, nag-iisip ka na ng kakaiba kay Federico sapagkat ilang beses ka na niyang pinupuna. Pag nagkataon pala na magkatapat kayo dyan durug-durug ka kay Federico. Mga kaibigan, mga kalingap, mga kadonis, itong sinasabi ko rito, patungkol kay Federico at kay Joel Salcedo, just read my lips. Read and listen between the lines. Alam kong matalino kayo kung bakit ko sinasabi to. Kaya, ano sa tingin nyo? Sino sa kanilang dalawa ang matapang? Ang may karapatan maging top 1 anti-kalingap? Si Federico ba? O si Joel Salcedo? Pili na.